Mga kaibigan, this is Eureka's YouTube channel and this channel is mainly all about EIR. And for today's vlog, akin po kayong tuturuan kung paano po mag-download at mag-install nitong bagong labas na Alphalist Data Entry Module version 7.3. Okay, so ito na po yung ating gagamitin pag tayo ay gagawa ng map SAWT QAP. Okay, so inilabas yung Memorandum RMC 61-2024. Tara, samahan nyo ako hanggang sa dulo at akin po kayong i-guide kung paano mag-download, mag-install nito. Okay, so let us proceed. But before that, I would like to guide you regarding dito sa bagong Memorandum RMC 61-2024. So this was released last May 13, 2024. At ang changes lang naman dito sa version na to is may mga nadagdag lang ng mga bagong ATC or yung tinatawag na alphanumeric code. And also, nagkaroon lang ng revision doon sa file structuring and standard naming convention. So, nasa Annex A and B ng memorandum na ito. Okay, papakita ko sa inyo mamaya kung saan or paano ito i-download. So, for now, our main focus is to download and install this latest version ng Alphalist Data Entry module as per RMC 61-2024. Ito na po ang bagong website or bagong look ng website ng BIR. So, sa pinaka homepage, i-click nyo lang po yung others and then makita nyo yung downloadables. And then, i-click nyo po yung Alphalist Data Entry and Validation module. Tapos po, ayan na po, yung version 7.3. So, i-click nyo lang yan at dadali niya kayo dito. So, andyan na po yung zip file na kailangan natin i-download. And also, kung gusto nyo rin makita yung job aid para sa data entry or validation module, click nyo lang din po yan. But anyway, makinig lang kayo dito sa tutorial ko at may guide ko na kayo. Pero kung gusto nyo pa rin ng soft copy nyo or pwede nyo rin i-print, you can download that. Okay, so yung ating file structuring as nandito sa RMC 61-2024, pwede nyo po itong i-download pati yung annexes. Okay, so let us proceed. Yan, makita nyo po sa upper right. Kung natapos na siyang ma-download, i-click lang po natin yan. And then, lalabas po ito sa inyong screen. So, trusted naman tong site na to, itong link na to. Kaya, i-open nyo na lang. Click nyo lang po yung open. And then, lalabas na po yung mismong application or ito na yung executable file. All you have to do is click at natin pong makikita ito sa ating screen. So, nasa installation process na tayo kasi na-download na natin. So, pindutin nyo lang yung next. Then, choose yung parang pinaka-shortcut na paglalagyan ninyo o yung pinaka-components. So, pwede kayong maglagay sa inyong desktop na shortcut or sa start menu. Okay? So, pwede namang, kung ayaw nyo, pwede namang i-uncheck yung na yan. Then, proceed to next. Now, we are ready to install or save sa directory or doon sa destination folder niya. So, make sure na alam nyo kung saan nyo to isi-save para madali nyo siyang ma-access. Kung hindi dyan sa naka-default folder na yan, pwede nyo i-click yung browse and then pili kayo kung saan nyo siya gustong i-install or i-save. Then, click nyo yung install. So, ito na yung installation process. So, habang nag-install siya, huwag nyo po siyang i-close. Hayaan nyo matapos para maging kompleto yung pag-i-install natin. So, once done, lalabas na po itong message na to na installation complete. So, all you have to do is click mo lang yung finish. And then, puntahan mo yung folder or yung location kung saan siya nakasave. And then, ito na po yung laman niya. Okay? So, medyo ang pinagkaiba niya dun sa luma, magkatabi na yung Alphalist Data Entry at Alphalist Validation. So, yan isa kong nakitang changes.
Okay, so dito sa AlphaList Data Entry, dyan tayo mag-input. Pero once na nakapag-input na tayo, pwede natin i-validate naman using this AlphaList validation. Para sigurado na yung isasabit ninyo sa BIR ay walang error. Kasi mas hassle pa yun, mas dobleng trabaho ko ang naisabit mo sa BIR ay may mga error. Okay, so click na natin yung AlphaList Data Entry. For first time, lalabas po sa inyong screen ay ito. So, nire-required kayo na gumawa ng inyong username and password. Actually, hindi masyadong tedious or hindi masyadong sensitive yung paggawa nitong login username and password. Kahit puro letter lang, pwede siya. Okay, so hindi katulad ng iba na kailangan ng complexity. But still, kailangan kabisado nyo yung inyong username and password. And pag first time, i-input nyo po itong mga details na hihingi niya. Pero one time lang naman po ito sa unang paggamit nyo lang. So, click nyo po yung yes. And then, ayan, i-input nyo na po yung mga hinihingi ng details like yung RDO code, PIN, category of withholding agent, ayan, either private or government, and line of business, taxpayer classification, either individual or non-individual, i-click nyo lang po yan. And then, registered name pag non-individual at name ng taxpayer kapag individual, and also yung address na nakalagay sa inyong COR. Pag may authorized representative, click nyo lang yan, then fill upan ninyo. And then once done, save. Kung may changes then may mali sa input ninyo, you can always revert. Then retype, then save. So, yan na po yung pag-input dyan. Okay?